Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po ang manood, please click mo na yan, Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Nasa tema pa rin tayo ng mga leadership. Mga tinitingalang mga leader, lalo na sa kasaysayan ng Biblia. So, hindi porket wala kang pwesto sa gobyerno, hindi ka na leader. So bilang isang magulang guys, tumitingin sa atin yung ating mga anak. 'Di ba? Kung anong ginagawa natin, tayo nagiging modelo nila. Even sa ibang pamayanan, halimbawa sa mga teacher, sa kumpanya, 'di ba? O so kung ano sa larangan ka pa. Basta't merong nakatingin sa iyo at ang leader ay isang nagbibigay ng impluwensya sa bawat pamilya, grupo, o gobyerno mismo na nakatingin ang lahat ng tao. So dito guys, sa kwento natin ngayong pagninilayan, meron tatlong leader dito na talaga pinakita kung paano sila sumamba sa Diyos. Pinakita sa buong madla kung gaano sila katibay sa kanilang pananampalataya. Itong si Shadrach, Meshach at Abednego. Yan guys, sila yung tatlo. So, nung panahon kasi na yon, itong si Haring Nebuchadnezzar, siya yung most powerful in the whole universe. Nung panahon nila ngayon guys. Di ba? So ngayon, itong si Haring Nebuchadnezzar, gumawa siya ng isang statwa o rebulto. Ang taas niya nasa 90 feet. So, mataas, di ba? Ginto. Binabalot ito ng ginto. So, dahil dyan, nung pinagawa niya na yan, guys, pag pinatugtog na yung trumpeta, lahat ng kanilang nasasakupan ay lumuluhod at gusto ni Haring Nebuchadnezzar ay sasambahin yung rebulto na yun. So, yun na nga. Itong tatlong leader nito, talagang matibay ang kanilang paninindigan. Kasi kapag hindi ka lumuhod, hindi ka sumamba doon sa rebultong ginawa ng hari, tsak yun ay papatayin ka. Kasi meron silang ginawang pugon na kung saan yung mga sasaway dito ay tatapon doon hanggang sa mamatay. So kaya nga, nung mag-uumpisa na, di ba? Mag-uumpisa na tumugtog na yung trompeta, yun. Lahat lumuhod sila. Lahat sila lumuhod. Pera lang doon sa tatlong leader na sinasabi ko sa inyo. Hindi sila lumuhod. Hindi sila natatakot na namatay. So pagkatapos nung tumugtog sila at hindi sila lumuhod, binigyan silang chance ulit. May Haring Nebuchadnezzar. Ang sabi niya, bakit hindi kayo lumuhod? Lahat ay nakaluhod. Sige, sabi niya, bibigyan ko pa kayo ng pangalawang pagkakataon para lumuhod. Kasi kung hindi, talagang ipapatapon kayo dun sa apoy na kung saan ang lahat ng sumusuway ay doon tinatapon. So, dahil yun, ayon kay Daniel, chapter 3, verse 18. Pero kung di man niya kami ililigtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo. Yun guys, di ba? Napakalinaw, di ba? Di sila nadala sa babala ng hari na sila ipapatayin. Hindi sila natakot. Baka kung hindi talaga nila magawa yun, ay wala silang choice kundi itapon dun sa apoy. So, sino kaya sa leader natin sa panahon natin ngayon guys, di ba? Sino na leader na ipaglalaban kung ano yung tama, di ba? Minsan hindi naman yan sa pagsamba sa rebulto. Ito yung minsan pagsamba sa yung power, sa yung posisyon, di ba? Kung mataas ang posisyon mo, natural, mas malaki ang ulo mo, mas may abang ka. So, sino kaya sa mga leader natin na kumikilala pa rin sa Diyos sa kabila ng mataas na
posisyon at powerful sila sa gobyerno o sa alinmang larangan o sa kumpanya at kung saan-saan pa. 'Di ba? Sino kaya maninindigan at hindi matatakot na ipaglaban ng totoo? Dahil sa panahon natin ngayon, lalo na ating bansa yun, napakagulo, di ba? Kung sa nagagawin lang yung tama, kung ano yung sinasabi ng Diyos, hindi tayo magkakagulo sa panahon nito. Pero, ang paninindigan ba ay dahil lang sa pera, di ba? Dahil lang sa inaamo-amo mong na mas mataas pa sa kanila para mapagbigyan ng mga gusto nilang mangyari. So, yan po ang pagninilayan talaga natin. At sa kwento guys, tapusin lang natin. At sa kwento, hindi pa rin sila lumuhod. So, anong ginawa ng hari? Pinatapon sila doon sa ginawang apoy kung saan tinatapon lahat ng sumusuway sa kanila. Pero nagtaka sila. Nung nandun na sila sa apoy, di ba? Talagang inayon na sila, sinalang na sila sa apoy. May naaaninag itong si Haring Nebukadnezar. Ang sabi niya, hindi ba 3 lang sila? Bakit 4 sila? Yun ang sinasabi ng hari. Bakit 4 sila? At bukod doon, hindi sila namamatay. Tanging nasunog lang, guys. Tanging nasunog lang yung mga panggapos sa kanilang kamay. Yun lang nasunog. Yung kanilang buong katawan, pati kanilang suot, hindi yun nasunog. Kaya nung lumabas na sila, dahil hindi sila namamatay, yun, napabago nila ang isip at paniniwala nitong si Haring Nebukadnezar. So, sinamba na rin nila ang tunay na Diyos na ating sinasamba magpasa hanggang ngayon ay lahat ng tao na. Hindi na sila sumamba dun sa rebulto, kundi sa totoong Diyos na. So, yun po yung aral natin ngayon na sana talagang bago ang lahat, sa Diyos tayo sasamba. Hindi man perpekto ang buhay, sikapin po natin na tanging siya lang, sa Kanya lang tayo maninindigan para sa Kanyang mga utos sa atin. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at ikay magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ano man ang iyong kahilingan, tsak yun ay Kanyang ipagkakaloob. So tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na to at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. I-bless niyo po, Lord, ng kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Bedridden na, Lord. May taning na sa buhay. At kung ano-ano pa mga uring karamdaman na bumabalot sa kanyang katawan. Hipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo, Lord. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak at nagkasira-sira. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, ibalik niyo po ang kanilang magandang relasyon at pagbigkis-bigkisin niyo po muli sila. At sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalong-lalo na, Lord, pinapanalangin po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng bigas, ng pamasahe, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad ng upa, at kung ano-ano pa, Lord, nagastusin na pangangailangan ng aming pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. So, ang lahat ng tinihiling namin, sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.